Matapos ipakita ni na Mark and Danica ang kanilang tahanan, binalikan naman namin ang pinagmula ng kanilang love story. Sa isang gym daw unang nagkakilala sina Danica at Mark. Wala. Sabi ng trainer, uy, may papakilala ko si mami, huwag kang aalis. Tapos di nakita ko siya. Sabi, cute ah, gumayon ako. Tapos parang, pero hindi niya pinakilala dahil to parang mag-match-match. Wala lang. Miss Danica, Mark, what was your first impression of Mark? Akala ko hindi marunong mag-Tagalog. Ano tayo? Friends Okay, kayo, sige. Alright. Hindi, tsaka baka parang, Maangas baka, ka. di ba may minsan kasi yung mga baller na stereotype sila na, di ba, na, baka babaero yan. Ganyan. Yes. Ikaw, Mark, anong first impression? Suplada. Di namamansin kasi nung una eh. Parang dumadaan lang. Parang gumaganon-ganon lang sa akin. So, yun, suplada naman. Ba't nung nakilala ko talaga, mabait naman. Si Mark, nakikita na namin yan sa gym, pero hanggang sulyap lang. Actually, na-sight na namin yan ni Pebbles, yung isa naming friend na, uy, may itsura yan, ganyan-ganyan. Tapos, nakikita namin, tumitingin-tingin lang kay Danica, pero never na namin pinansin. Mula noon, ilang beses pang nagkasabay sa gym ang dalawa. Pero hindi nagtagal, dumiskarte na raw itong si Mark. I think it all started ata with a call na parang how come Danica didn't go to the gym kung I think that time she was sick. And then all of a sudden, this guy calls her up, and yun asking, kumusta ka? Bakit daw hindi ka na-gym? Ganyan-ganyan. Kung dati, sa gym lang daw nagkikita ang dalawa, nang maging close na sila, dumadalaw na rin daw si Mark sa mga taping ni Danica. Sabi niya, pwede bang dumalaw sa taping niyo? Tapos I'm like, why? Parang friend ko naman siya. Tapos parang feeling ko naman, pag may mga kaibigan naman ako dating lalaki, hindi ako nagpapaalam. Ang madalas na bitbit daw noon ni Mark sa tuwing dinadalaw si Danica, bulaklak at fried chicken. Ganun talaga. Parating pa lang ako kahit wala akong dala. Parang, manok. Sa'yo manok mo, ganun na sila kaagad. So, Oh my. Yeah. Ganun humirit ang daddy mo sa mga manliligaw mo o particularly sa kanya? Sa kanya kasi actually sa lahat ng mangliligaw, siya lang yung bukod tanging humarap. Sa kay daddy. So probably your dad felt na, seryoso to ah. O yeah, at saka parang feeling niya, talagang ka sa amin, talagang desidido ka yung Sumasama rin daw noon si Mark sa mga outing ng pamilya ni Danica, dahilan para unting-unting na niyang makuha ang kanilang kiliti. When we went to Bora, sumunod si Mark. So the whole time, ino-observe ko lang siya kung anong ginagawa niya kay Danica, ganyan. Pero nakita ko that Mark was a guy who really respected Danica. wala na kasing ticket nung time na yun eh. Talagang hapon hanggang gabi. Talagang naghanap ako kung saan pwedeng bumili ng ticket para mapuntahan ko lang sila ng family niya. Bakit? Gusto ko lang talaga silang makasama, ganun. Because you were missing her. Parang ganun siguro. Mula sa pagiging friends sa loob ng halos 2 taon, noong January 2006, sina Mark at Danica naging mag-on na rin. At makalipas lang ang 5 buwan, nag-propose na raw si Mark kay Danica. Pero alam nyo ba na ilang beses din palang muntik nang hindi matuloy ang kasal? Was it a smooth relationship before entering marriage? Nag-aaway din kami. Ang dami ng may mga dramang sulian ng sisi. Tatlong beses? Okay, if you don't mind, hindi mo malaman bakit nagkakaroon ng soy Alexis? Ako yung Siya lagi. nag-challenge. Parang kunting away lang. Ayaw pakasal sa'yo na yan. Ba't ka ba Tapos nagagalit? pag-alis na rin ako, iyak, no, balik mo akin yan. Alam mo yun, parang bata na, kaya hindi ko akin yan.